Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, usapang SSS. Tungkol ito sa mga senior citizen sa mga pensioner o pension booster. Alright? Intro muna tayo guys. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Andito po ang ating SS. Ayan na, SSS. Na sila magsasabi kung anong dapat nating gawin dito sa pensioners ng SSS, lalo na sa mga senior citizen. Ito ay isang pwedeng bang salary deduction ang mag-pension ng booster. Nakakasali ba dito ang mga nagkagap ng hulog sa SSS. Ayan, panoorin natin na. Guys, tutok na. Alright, dito sa ating usap SSS tayo. Alright? Comment section. At syempre, dito pa rin tayo, live na live pa rin sa aming FB page, ang Philippine Social Security System. At syempre, kung ano pala, Miss Chris, last month, nag-celebrate tayo ng ating anniversary, di ba? Ang dami natin mga kwento doon, mga events. At syempre, babatiin natin ang lahat ng mga pensioners na nakisali sa ating kwentong pensionado na kung napaka-successful niyan. Syempre, pinangalan niya ng ating Ayan, subaybayan po natin ang SSS. President. Kung paano gagawin natin dyan sa SSS natin. Thank you and congratulations sa lahat ng ating mga pensionado. Ayan, mga members, kung may mga katanungan ho kayo, no? Paliwanagan natin, Miss Chris, ano po ba itong voluntary pension booster? Okay, so ang voluntary pension booster ay isang saving scheme ng SSS kung saan ito yung dati, no, para liwanagan lang ating mga members na ito yung dati nating tinatawag na Workers Investment and Savings Program plus o yung WIS plus na inilunsad natin noong December 2022. Ang layunin ng programang ito ay tulungan natin ang ating mga members o ating mga miyembro. Ayan, tulungan ng mga members sa mga, ayan ang tawag na pension booster. Na makapag-ipon para sa pag-ready sa kanilang Ayan, pagre-retiro at kailangan mag-ipon, no? Ayan, kailangan lumaki ang dividendo nyo, ang sweldo nyo pagdating ng senior citizen. Yun ang gagamitin natin para sa voluntary pension booster. So ito yung mga, may mga konting sobra, no? Sobrang ipon na funds ang mga members, Yes. no? Yung mga members natin na meron pang excess na pera, ay maaari silang mag-join dito sa ating programa. Sa mga members po na utak savings, utak investment yan, no? Sali ho kayo dito sa aming discussion ngayon. Ang pinag-uusapan po namin ay voluntary pension booster, no? Oo. Okay. So, saan ba ako titignan? Alam mo, ang dami-dami kasing camera. Okay, sige. Okay. So, i-rephrase natin, pension booster, yan. Yes. So, Ayan, pension booster, pension booster, kailangan ninyo yan para makaipon. At pag edad ng 60 or maging senior citizen para lumaki ang inyong benefit o salary every month, no? members po na gustong makapag-ipon pa, di ba? Habang may mga naiipon dyan, may mga extra fundings po, sali ho kayo. Ang pag-uusapan po natin ay pension booster. Yan, okay? So, ma'am, please, ano po ba ang mga features ng ating pension booster? Okay. So, ang ating pension booster, ito ay isang savings scheme kung saan meron isang affordable at tax-free. Ayan, tax-free, no? Tax-free. Tama na ito. Tayo ay maaari kayo ito ay open sa lahat ng SSS members na sa kahit anong MSC. So, ibig sabihin, sa kahit anong monthly contribution nyo sa SSS ay maaari kayong mag-join dito. Basta wala lang po tayo tinatawag na final claim. Ibig sabihin natin final claim, sabihin tayo ay nag-file na ng retirement total disability. So, lahat po ng wala pang final claim ay maaaring mag-join dito. Alright, maliwanag. Yung hindi pa nagpa-file ng inyong senior at disability, pwede dito sa SSS pension booster. Ayan, kaya tutukan nyo guys, pwede na kayo mag-apply. Then, ang magandang features ng voluntary Yan po ang features ng SSS. talagang ano lang siya, para ka lang nagsisave. So, ang pinakamababang contribution dito ay 500 pesos. Sa kahit anytime, pwede tayo. Ayan, no, 500 pesos. Pero pagdating ng panahon, malaki na yan.
mag-contribute dito. And then, ang maganda dito ay compound interest tayo. So, pagkatapos mo mag-contribute, pakikitain natin ito. At pag pinagsama natin yan, sa darating na susunod na taon ay magko-compound ang kita nito. Ayan, magko-compound, ibig sabihin, lalaki. Ang kita nyo, ang sweldo nyo sa SSS. Kaya, ayan, pension booster na kayo, guys. Tapos, Lalo na sa mga lolo't lola, senior citizen dyan. at ang isa pang maganda dito, ma'am, wala siyang maturity. So, ibig sabihin, kapag nag-invest tayo dito or naglagak tayo ng ating pera, wala siya na iaantay natin na kapag tayo ay after 2 years or after 5 years ay kailangan na natin itong ilabas. Ito hanggat hindi natin ito kailangan ay Ayan, walang maturity, no? Hindi nyo makukuha lahat na may limit na 2 years, di ba? natin ito ilagak sa pension booster at kikita po ito. Ayan, parang nag-savings lang kayo pero makukuha nyo yan pag tanda nyo. Hanggang sa keyword na gusto marinig ng mga members, no? Kung kikita ba sila? Kikita po ito. Ayan, kikita yan. Kano po ba ang kikitain ito ever? Mas malaki. Sa ngayon po tayo ay merong tinatarget na 7.2% para sa taon ng 2024. Uy, malaki Para yun, sa ating mga members. Masaya yun, di Yes. ba? So, sigurado ibibigay yan, ha? Yes, Okay, mga members, ang pinag-uusapan pa rin ho namin ay ang Pension Booster, ang trending na programa po ng SSS para sa ating mga members. Ayan, trending na trending ang pension booster. Alright? Kaya apply na kayo, guys. Utak savings, utak investments ho kayo. Dito na ho kayo sa tamang Basta hindi kayo nag-apply ng disability or senior, no? Pwede pa rin. tamang organization, no? Sumali ho kayo sa aming talakayan at magtanong. Kasama ho tayo si Ma'am Chris. Yan. Mula sa aming Voluntary Provident Fund. Ma'am Chris, paano po ba sumali dito? Kailangan ba active member ako? Paano kung hindi na ako active member, pwede pa rin ba ako dito? Sa ngayon po, dahil ito ay open sa lahat ng SSS members, so kailangan isa kang SSS member. Oo, natural yan. Kailangan isang member ka ng SSS. Awesome! Para makakuha ng benepisyo. Na kapag sabi natin ay meron kang at least one posted contribution, ay maaari kang makapag-enroll dito. Isa lang. Isa lang. So, Isang hulog lang, no? mag-register lang tayo sa ating my.sss account, and then makikita nyo po doon na meron tayong services, then sa under po niyan ay meron tayong enroll to pension booster. So, ganun na po. Gamit yung my.sss online. Yes po. Napakasimple lang nun, Miss Vanji. 3 click lang. So, pag click mo ng enroll to pension booster, meron lang lalabas doon na terms and condition na kailangan lang natin i-accept. I-click mo lang yon. Click 1. Click 1. Click mo yung enroll, then click mo yung accept the terms and condition, and then click 2, then submit. Then after that, magre-reply na tayo na you have successfully enrolled, and then maaari na po tayo magsimula Ayan, mag-enroll na at mag-impok sa SSS dito sa pension booster para lumaki ang inyong Awesome! benefits pag tanda nyo. Alright? Awesome! best or mag-impok dito sa programa na. Ma'am, paano mag-impok. notification, yung approval na okay yung application nila pag-sali okay. dito sa pension booster? Yes po. Once po na sinubmit natin yon yung application, in-accept natin yung terms and condition, meron na po siyang pop-up message. Na nakalagay doon Sa na email niya? doon po sa mismong pag-enroll niya sa my.sss. And then aside po doon, meron din tayong notification. Makikita niyo po yan sa notification box natin sa my.sss na nakapag-enroll po ang ating. Ayan, may notification naman pala. Alright? Madaling mag-apply. Awesome! Alright? Panoorin po natin at tutukan to paano ang SSS Pension Booster. Successfully enrolled. Mga na-encounter nyo na nadi-deny or hindi na approve yung application? Ano Ang usual po ay yung talagang hindi eligible. Yun po yung meron na silang, kasi syempre gusto, lahat naman ng SS members ay gusto talagang mag-save. Pero yung iba kasi meron ng final claim, retiree na sila. So, at tinatry nilang makapag-enroll. Ayun po, sa ngayon po ay hindi pa open sa kanila ang pension booster. Pero meron po tayong plano na isasama din natin sila. Actually, di ba? Naka-format na, naka-programa na, no? Yes po. Abangan na lang po nyo dito sa ating programa. Yun po ang aabangan. Ayan po ay kung naka-apply na nga, hindi na pwede dito sa pension booster, hindi na pwede, no?
ating mga pensioners. Kasi yung mga pensioners talaga, yan ang gustong kumita pa, Yes, di ba? mm-mm. Oo, pandagdag din naman. Correct. Ano po, direct, Ma'am Chris, may mga questions na tayo, katulad kay Ma'am Mariano, Maan Mariano. Okay, ang question niya, auto-deduct sa payroll po ba ang pension booster? Okay, para po sa mga employed members, so sa ngayon po ay hindi pa, pero kasama po yan sa revision o sa pag-update ng policy ng pension booster. So, yan po ay aabangan din po ng ating mga membro. Oh. Yung- Malamang i-deduct na yan, no, sa payroll. Pag nag-avail kayo ng pension booster. auto-deduction ng employers. Okay. Para hindi na sila mahirapan. Kung may auto-debit account siya, pwede ba yun? Meron ba yun? Sa ngayon po, wala. Okay. So, abangan natin. Abangan po. Okay. Mula naman kay Gonzales Eds, ang sabi niya, good day po. Pwede ko po bang ma-transfer ang peso contribution ko sa pension booster? Okay. Meron po tayong tinatawag na transition program na mangyayari dahil ang mga members ng Peso Fund at isasama ko na rin po ang Flexi Fund program. Ito po ang mga dati nating Provident Fund na ngayon ay gagawin nating isa gamit ang pension booster. Magkakaroon po tayo ng transition program. So, sa ngayon po ay ito ay binubuo pa. Kaya aantayin din po natin, i-announce po natin yan sa ating mga members. Pero po, yung mga Peso Fund members and Flexi Fund members na gusto nang makapag-import dito sa pension booster, ay maaari na rin po kayong makapag-start. Okay. And then, Kaya pwede na pala mag-avail at mag-enroll dyan sa ating pension booster. start na sila, if ever na dumating na yung transition program, pwede po, same account po yan, ay doon din natin sila ililipat. Yung sa mga peso account holders po, may mga update po ba tayong pinapadala tungkol doon sa status ng mga accounts nila? Yes po ma'am, meron kaming email notification, nagpapadala po kami sa mga members, kaya yung mga members natin na nanonood ngayon, maaari nyo pong i-check ang inyong mga email address para po masubaybayan nyo ang update natin sa ating Peso Fund program. Yun naman. So, abangan nyo po yung mga notice nyo. Yan, abangan nyo yung mga advice at notification. At pwede na kayo mag-enroll dito sa pension booster. Abangan nyo po yung transition program na tinatawag ko Yan, natin. transition. Kayo sa pension booster. Okay? Meron na tayo mula kay Mar Okal. Kahit ba nagpe-pension na, pwede pa pang sumali sa pension booster, Miss Chris? Okay po. Hindi na Sa ngayon pwede. po, sa ating existing guidelines ay hindi pa po. Pero ito po ay kasabay ng sinasabi natin kanina. Hindi pa po. May possible na magiging okay, no? Baka mapapag-aralan na isama na rin ng nag-apply na ng pension, no? Para lumaki ang kanilang salary every month. Pwede yun, di ba? Karoon po ng chance ating mga pensioners na maging membro din ng pension booster. Ito po ay kasama po sa aabangan nila. Kapit lang po, no? Kapit lang po. Oo. Abangan nyo po yan, no? Yan, kapit lang. Balang araw, pwede na rin yan. Ma'am Chris, nabanggit mo, kailangan active member ang isang member para makasali dito. Magkano naman yung minimum, may maximum pa dito, may limitations ba? Magkano amount ang pwedeng ihulog sa pension booster? Okay. So, sa kada transaction natin o sa kada bayad natin, ang pinakamababa po ay 500 pesos. So, Wow. kaya-kaya ng 500, no? Kung 1,000, malaki na makukuha mo pag senior ka na, no? sa natin. And then, in terms of maximum naman po, ito po ay depende sa mga payment partners natin. So, sa atin sa ngayon, wala siya. So, kung, kunwari, meron kang napamana sa'yo, ma'am, na dumating, at kunwari, meron kang 1 million, pwede mo siyang i-account ang 1 million ngayon. Okay. Pwede mo siyang so, pero ang ano lang po natin ay depende po ito sa payment partners ng SSS kung ano po ang limitation nila sa araw na to. Meron tayong mga payment partners na hanggang 250 lang per day or 500. Yun lang po ang Explain, ano yung mga payment partners na yan? ang mga payment partners natin. For example po, yung mga GCash, meron tayong ganyan, meron lang sila limitation na kunwari 50. Kaya mga limitation, hindi pwede malaki yan, no? Hanggang 50 lang, no? 1,000. And then, yung meron tayong mga bayad centers. Yung bayad centers is up to 250,000. Yun lang po ang limitation. Pero kung meron po kami, i-ano ko lang po sa inyo, na meron kami mga members na para silang, kunwari mga self-employed, may pera sila sa umaga, may pera sila sa hapon. Meron po kami nakikita na nag-i-invest sila sa morning, 500, Talaga? sa hapon, same day. Ito ba yung mga online sellers? Yung mga ganun Okay, po. okay. At nakakapag-ano lang sila agad, nakakapag-generate lang sila ng PRN para makapagbayad. Oo, kung may pera ka naman, di ba? Pwede dagdagan. Yun po ang maganda doon sa... Ang gusto kong alamin yan, yung PRN na yan. Kasi kunyari, voluntary member, nakapag-generate na ng PRN para sa PRN, no? September, di ba? Tapos at the same time, pension booster ano siya, member o may account siya. Paano pag-generate ng PRN niya para sa pension booster? Okay po. Meron tayong dalawang klase ng pag-generate ng
PRN or Payment Reference Number para sa pagbabayad ng voluntary or ng pension booster. Ang ano po doon ay kung ang isang miyembro ay magbabayad kasama ang kanyang regular SS contribution, pupunta lang po kayo sa PRN, i-generate lang kayo SSS sa my.sss, generate PRN. PRN, yung form ng PRN, no? Generate kayo. Kung ano po yung monthly na binabayaran nyo sa regular SS, kunwari yung 4,200. So, i-click nyo lang po 4,200. And then sa lower part po, meron nakalagay doon na voluntary pension booster amount. So, for example, maghuhulog po kayo ng 10,000. Lagyan nyo lang po yun ng 10,000 pesos and then submit. So, ito po yung tinatawag natin na PRN generation na combination. The regular, combo siya. Combo PRN. Yes, the regular and the pension booster. Pwede pala yan, no? Isang buos. Yun po yung isa. So, nandun lang pala sa ilalim. Nasa ilalim lang po siya. Kung ikaw naman, usual naman po ito sa mga employed members kasi dahil meron silang employer na nagbabayad ng regular program nila. So, pension booster lang ang babayaran nila. Ang gagawin lang po doon, meron tayong tick box doon na nakalagay voluntary pension booster only. Kapag po, yun lang ang babayad, kailangan niya po i-tick yun para ang mangyayari po ay ilalagay niya lang yung amount ng ibabayad niya sa pension booster. Okay. So, may 500 pesos siya. So, click the tick box, then 500, then submit. Yun lang po yung ano. So, ganun din sa voluntary. Kasi Madali lang pala mag-enroll, no? Ganun lang. 3 tick lang, no? bayaran niya na yung contributions niya sa SSS. Yeah. Nakaligtaan niya yun. Nakalimutan niya, ay nga pala, mayroon nga palang pension booster. Mm-mm. Paano pag-generate ng PRN nun? Kung voluntary naman po, ganun din po. Tick box din, dahil pension booster na lang. So, tick box din. Alright, ito ay broadcaster over the official SSS Facebook page. Ito ay isang hosted by Banji, Diane Tas, MAAD, and Miss Maricris Ko, Voluntary Provident Fund ng department. Alright? Lagay natin yung amount and submit po. So, Makakapag-generate siya. Yes. Klaro. Thank you, Miss Chris. Mga members, ang pinag-uusapan pa rin ho natin ay pension booster. Kasama pa rin natin si Miss Chris Ko. Kung may mga katanungan ho kayo, nakusali na ho kayo. Chris Ko, Marie Chris Ko. Savings, no? Magkaroon ho tayo ng investments na somehow, ang laking tulong ng SSS sa pag-educate sa mga members, di ba, ma'am? Pagdating sa tamang investments and savings. Oo, malaking tulong yan. Kailangan na di ba? Panahon na. Yes, panahon na at Para tayo maka-impok. ay mag-ready para sa ating future. Okay. Sabi nga make that move and get that boost. Okay, Direk, may mga katanungan pa ba tayo o meron gustong mag-rate? Okay? Pwede po bang lakihan natin, Direk? Anyway, batiin natin ang mga members natin ngayon na nakatutok ngayon, Direk. Ilang viewers po ba ngayon ang naka-monitor sa ating programa, no? Wow! Okay, so members, pataasin pa rin natin ang mga views natin, no? Kung may mga katanungan, no, sumali ho kayo sa mga OFWs. Hello, mga OFW members, sali ho kayo dito. Naku, alam nyo, napakagandang investment program ho ang inaalok po ng SSS, lalong-lalo na sa ating mga OFW members, no? Yes. Kailangan kasi pagdating ng panahon, handa rin naman, di ba? Sa Alright yan. Kailangan lang maging handa. pension booster benefit, di ba? Yes. Ayun. Miss Chris, batiin na ho natin ang mga members tulad. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video dito sa usapang pension booster ng SSS. At mag-enroll na guys at mag-impok lalo na sa mga senior citizen. Pwede, pag hindi pa kayo nag-apply pwede pa to para lumaki ang inyong salary, benefit. Or hindi pa kayo nag-apply ng disability, pwede pa rin. Alright, at maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating SSS, Usapang Pension, or dito sa SSS. At ito ay isang magandang reaction video para sa inyong lahat, para sa impormasyon ng SSS. Alright, maraming salamat sa panonood pakikinig dito kay Rob Trip. Ingat kayo palagi. And keep safe and healthy dito kay Rob Trip. This is your friendly neighborhood, Rob Trip tayo. Alright? Thank you guys.